Mga kapeso Pinoy, ano nga ba ang mas okay na insurance investment strategy? BTID o VUL? Pakita ko sa inyo mga kapeso ang aking insurance details. Ang total sum assured ko ay 2.8 million pesos. Kasama dyan ang accidental death and disablement na 1 million pesos, accelerated life care benefit o ito yung para sa critical illnesses na 1 million pesos, total and permanent disability na 1 million pesos, daily hospital income na 1,000 pesos, at in case na magkaroon ng total and permanent disability, waiver na or waived na ang aking monthly premium na 3,300 pesos. Ito naman ang premium payment details na binabayaran ko buwan-buwan. Ang premium amount ko ay 3,300 pesos. Nagsimula ako noong September 26, 2013. Tuloy-tuloy ang paghuhulog ko sa aking insurance. Pero noong August 26, 2023, nag-decide muna ako na itigil ang paghuhulog sa aking VUL at nag-declare ako ng premium holiday. Ngayon, sa loob ng 10 taon na naghuhulog ako sa aking VUL, ang total premiums na binayaran ko ay 371,531. Nung nagtigil ako sa paghuhulog sa aking VUL, ito ang aking investment details. Ang unit balance ko ay 102,000 at ang unit price nung tumigil ako nung August 26 ay 1.8804. Sa kabuuan, ang investment value ko ay 193,035 pesos. Ngayon, kung i-minus natin ang total ko na inihulog less sa investment value ko, sasabihin ko sa inyo na parang medyo lugi ako ng 178,496 pesos. Pero ito naman yung nag-cover ng buong insurance ko sa loob ng 10 taon. Parang ito yung naibayad ko sa aking insurance details na ito. Sabihin natin mga kapeso, na pinibigyan ako ngayon ng aking insurance provider ng policyholder statement. Sinasabi na dito kung magkano ba yung insurance charges ko kada taon. May policy fee at may rider charges. Yung mga rider charges, ito yan, accidental death and disablement hanggang dito sa waiver of premium. Nagamit ko na dati yung daily hospital income nung ma-confine ako during COVID. Ngayon, ang total annual charges ko daw ay nagkakahalaga ng 10,411 pesos. Hindi ito fixed mga kapeso. Paiba-iba ito habang tumatanda ako kasi habang tumatanda, palaki ng palaki ang insurance charges ko habang nagkakaedad. Ngayon, kung iisipin natin, ang monthly charges ko pala kada buwan ay, i-divide ko lamang yan ng 12, ay nagkakahalaga ng 867.59 pesos. Ngayon, kung sasabihin natin na ang monthly VUL na binabayaran ko ay 3,300 pesos at ang monthly charges naman sa insurance ko ay 867 pesos, ibig sabihin may investing amount ako kada buwan na nagkakahalaga ng 2,432 pesos. Sa VUL ko, ito ang pumapasok sa aking investment value. Pero, aminin natin na sa VUL, sa mga unang taon natin ng paghuhulog, mas malaki talaga ang insurance charges. Kaya siguro, ganito pa lamang yung amount ng aking investment. Sabihin natin mga kapeso ngayon, what if ang ginawa ko, kumuha na lang ako ng term insurance sa halagang ito, 10,411 pesos at ito ang aking coverage. Pero sa tingin ko wala nang insurance na magbibigay sa akin ngayon ng ganyang amount. Sa tingin ko mas mataas na ang annual charges na kukuhain nila. Pero sabihin natin noong 2013, sinumulan ko na kumuha ng term insurance sa halagang ito. At yung 2,432, ini-invest ko siya. Sarili ko, ako ang mag-i-invest. Sabihin natin ngayon mga kapeso, ang strategy ko, i-invest ko siya sa MP2.
Ito ang Pag-ibig MP2 dividends simula nung 2011 nung nagsimula ang Pag-ibig MP2 hanggang 2023. Kung 2013 ako nagsimula, 4.58% pa lamang ang kikitain ng investment ko. Kung hanggang 2023 kung saan ako tumigil, 7.05%. Sabihin natin ngayon mga kapeso na yung total investment ko kada buwan ay yung nandito na 2,432.41. Inilagay ko dito ang mga dividend rate kada taon. Kung makikita nyo mga kapeso, paiba-iba yan kada taon. Nagsimula sa 4.58 pero tingnan nyo naman tumataas ng 8.11% at bumababa din naman during pandemic at tumataas ulit ng 7.05%. Ang entitled months ko dito sa unang paghuhulog ko since nagsimula ako ng September 2013, pro rata muna. Kaya ito muna yung makukuha ko na dividend income. Kung susumahin natin mga kapeso, sa loob ng 10 taon, kung naka-term insurance ako, at ito ang binabayaran ko sa aking insurance provider sa term insurance, at yung the rest ng 3,300 ay ini-invest ko sa MP2, sa loob ng 10 taon, yung 2,432.41 ko monthly ay magiging 414,281 pesos. Kung iisipin natin mga kapeso, kung ang monthly charges ko sa term insurance ko ay 867.59, sa loob ng 10 taon, meron tayong 120 months. So 12 times 10. Ngayon, ang monthly investing amount ko naman ay 120 months din. Naghulog ako for 120 months sa aking Pag-ibig MP2. Imumultiply ko ang aking insurance charge sa buwan na naghulog ako. Imultiply ko din yung hinulog ko sa aking MP2 times 120 din. Ang total na nahulog ko sa aking insurance plus MP2 ay nagkakahalaga ng 396,000 pesos. Ngayon, kung iisipin natin mga kapeso, kung 414,000 pesos ang halaga ng aking MP2 noong August 20, 2023, minus 396,000 na puhunan ko, 18,281 pesos ang kinita ko. May insurance na ako, may investment pa ako. Dito sa aking BUL, medyo 178,000 ang aking lugi. Pero dito sa MP2, kumikita na ako after 10 years. Para nakalibre pa ako ng insurance. Parang wala akong binayaran kasi may 18,281 net na ako. Paano mga kapeso? Sabi mo, parang wala akong, hindi ko gusto ang MP2 kasi government yan eh. Medyo wala akong tiwala pagdating sa government investing. What if, mga kapeso, nag-try ka naman sa mutual fund? Ito ang PhilEquity Management. Again, mga kapeso, hindi ako endorser ng PhilEquity. Nagustuhan ko lang ang mutual fund nila kasi ito yung performance nila over the years. At nagsimula sila noong 1996 talaga, kaya nagustuhan ko ang record ng mutual fund na ito. Kung iisipin nyo mga kapeso, kinuha ko ngayon yung NAV nila kada start of the month. Simula noong August 2013 hanggang sa matapos ako noong August 2023. 10 taon din yan mga kapeso. Ang aking monthly contribution, kukunin ko siya dito mga kapeso. Dito sa ating charges. Ang aking i-contribute sa mutual fund ay 2,432 din. Ibig sabihin, makukuha natin ngayon ang number of units na ibibigay sa akin ng aking mutual fund provider. 75.41 ang nabili ko noong August 2013 hanggang dire-diretso na yan. Kapag syempre mababa yung NAV-PS, ibig sabihin mas madami yung number of units na makukuha ko. Yung total number of units ko sa loob ng 10 taon ay 8,464. Parang katulad yan dito mga kapeso. Dito sa insurance policy ko, may unit price din siya. Ganun din dito sa mutual fund. Ngayon, ang NAV per share ko daw nung August 31, 2023 ay 32.2855.
So, kukunin ko yan mga kapeso. Ngayon, ang investment value ko, number of units, times dun sa NABPS noong August 31, 2023 ay 273,266 pesos. Katulad ng ginawa nating computation kanina mga kapeso, ito ang total na naging puhunan ko. 104,000 ang hinulog ko para sa aking term insurance at 291,000 pesos naman ang nagastos ko para sa investment. Magkano ang natalo para sa akin mga kapeso? 273,000 ang aking total investment, 396,000 naman ang aking puhunan, 122,733 pesos. Kung ikukumpara ko sa VUL, 178,000, dito naman sa mutual fund, 122,000 ang talo ko. Sabihin natin mga kapeso, what if 1,000 peso talaga ang monthly insurance charges ko? So subukan natin yan mga kapeso kasi sabihin natin, parang imposible na may magbibigay sa'yo ng 10,411 sa ganitong coverage. Pwede, noong 2013. Pero sa ngayon, mga kapeso, sa tingin ko pataas yan ng pataas. Sa MP2, kung ganun, tutubo pa rin ako ng 4,270 pesos. Pero sa mutual fund, 137,000 naman ang aking malulugi. Assessment, mga kapeso, comparison natin. Nung nag-VUL ako, ang aking total investment after 10 years ng 3,300 monthly premium ko, 193,000 ang aking investment value. Pero kung nag-MP2 naman ako, 391,729. Pero mga kapeso, kung susundin ko naman tong 867, ang akin naman na investment value para sa MP2 ay 414,000. Sa mutual fund naman, kung saan naka-invest sa stocks, ang aking mutual fund ay 273,000 pesos. Kayo na ang bahalang mag-compare mga kapeso. Pero, may comparative criteria din naman tayo para sa ating VUL at BTID. Sabi ko nga kanina, ang insurance allocation natin sa VUL ay mataas sa una. Pero, habang tumatagal, bumababa naman ang ating insurance allocation. Kung bumababa ang ating insurance allocation, tumataas naman ang ating BTID kasi pataas ng pataas ang ating term insurance. Habang tumataas kasi siya, mga kapeso, na habang nire-renew mo siya kada taon, tumataas ang kino-quote sa'yo ng iyong insurance provider. For example, ito pa rin yung gusto mo na sum assured mo habang tumatanda ka. Ganito pa rin ang criteria mo, pataas ng pataas ang quotation sa'yo kada taon. Meron naman na kada 5 taon. Pataas ng pataas naman ang kinukuha nila sa'yo. So, tumataas ang binabayaran mo sa insurance. Pero sa VUL, pababa yan. Kasi sa una pa lang, ang laki na agad ng insurance charge sa'yo. Kung pababa ang insurance allocation, ibig sabihin mga kapeso, sa VUL, habang tumatagal, pataas ng pataas naman ang investment allocation. Ibig sabihin, kung hindi ako nag-premium holiday mga kapeso, mataas na siguro ngayon ang aking investment details kasi pababa na ng pababa ang kinukuha nila para sa insurance naman. Sa BTID, kung pataas ang insurance expenses mo, ibig sabihin, pababa naman yung ma-allocate mo para sa investment. Ibig sabihin, kung dati nakakapag-allocate tayo ng 2,411 pesos mga kapeso kada buwan, pwedeng pababa ng pababa ang makukuha natin dito. At hindi ganitong amount ang makukuha natin kapag gusto na natin siya na i-retire o gusto na natin na magkumuha dun sa investment value natin. In terms of monthly payment, mga kapeso, ito yung maganda sa VUL. Pwede siyang auto-deduction na kaagad sa savings or credit card account mo. Ibig sabihin, hindi mo na siya makakalimutan. Every month, kukuha lang siya ng kukuha sa'yo. Sa BTID naman, ito yung hassle niya. Yung insurance, pwede namang auto-deduction yan. Pero, yung investment, dahil ikaw nga ang gagawa, manually mo siya gagawin kada buwan. Maghuhulog ka sa MP2 mo kada buwan, manually,
At sa mutual fund naman, maghuhulog ka din manually. And possible na makalimutan mo siya o kaya naman mga kapeso, may mga buwan siguro na sasabihin mo, ay, malaki ang gastos ko ngayon. May travel or may kung ano man, hindi muna ako maghuhulog sa investment. So parang yung discipline natin ng paghuhulog sa investment side nasa-sacrifice pagdating sa BTID. Kaya matinding discipline talaga ang kailangan mo pagdating sa BTID. Sa coverage age naman mga kapeso. Sorry mga kapeso, mukhang nagkapalit yung nilagay ko dito. Sa VUL, normally up to 100 years old. Pero sa BTID, normally 65 to 70 years old ka lamang nila i-cover. So, kung medyo nagkaedad tayo and then gusto pa rin natin insured tayo habang nagkakaedad tayo, baka magka-problema tayo when it comes to term insurance. Ito naman yung nagiging problema natin sa BTID. Kung dun ka pala magta-transfer sa VUL, matanda na, mas mahal talaga ang VUL mo. So ako naman mga kapeso, sharing you my plans. Kung ito ang unit balance ko noong August 2023, nung tumigil ako, ang total value ko dito mga kapeso ay 102 times unit price ko, 193,000. Nirevisit ko ngayon ang aking VUL kasi naka-premium holiday ako. Ibig sabihin mga kapeso, tumatakbo pa rin yung insurance ko. Insured pa rin ako kasi kumukuha yung insurance allocation ko dun sa investment value ko. Kung mapapansin nyo mga kapeso, yung unit balance ko noong August 2023 ay 102,000. Pero bumaba yan after 16 months o nung December 2024. Yung 102,000 na unit balance ko naging 95.74 na lang. Ngayon, ang unit price ko, tumataas ang stock investment ko. Sa stocks kasi ako naka-investment sa aking VUL. Dati nga, nag 2 point something pa yan mga kapeso. Ngayon, ang investment value ko mga kapeso ay 95 times 1.90. 181,000 pesos na lang ngayon ang aking investment details. Okay lang mga kapeso. Kasi, dyan kasi kumuha ng insurance charges for 16 months na hindi ako naguhulog sa aking VUL dahil nga naka-premium holiday ako. In 16 months mga kapeso, kung iisipin natin, yung fund value ko ay nag-decrease ng 11,647 pesos. Pero mga kapeso, ang monthly decrease niyan in 16 months, divide ko lang into 16, ay 727 pesos. Kung iisipin natin mga kapeso, kung tuloy-tuloy na 727 pesos lamang ang insurance charge sa akin at ito ang fund value ko, madaming underlying yan mga kapeso ha. Pwedeng tumaas or bumaba ang aking investment details, depende sa pagtaas ng unit price, depende sa performance ng market. Kung tumaas next year, hindi na lang yan 1.9. Ibig sabihin, tataas din ang investment details ko. Pero kung bumaba naman, syempre, mabilis din ang bagsak ng aking monthly decrease. Sabihin natin ngayon mga kapeso. At habang nagkakaedad ako, pataas ng pataas ang china-charge sa aking insurance mga kapeso ha. Sabihin natin ngayon mga kapeso na nakastick ako ng 727,000 or 727. Sa loob ng ilang buwan kaya masusustain ng 181,000 ko na investment value yung insurance charges ko. Subukan natin mga kapeso. 181 divide 727. In 249 months daw mga kapeso. Kahit hindi ko hulugan yung VUL ko, kaya i-sustain nung investment value ko. 249, ilang taon yan? 249 months, divide natin sa 12. 21 years mga kapeso. Sabihin natin fluctuating, pinaka-safe na 15 years. At least 15 years hindi ako mag-i-invest mga kapeso. Ang plano ko, for that 15 years, nag-umpisa ako nung August 20, 2023. Sabihin natin mga kapeso, for 21 years, yung hindi ko paghuhulog sa aking dun sa aking VUL, inihulog ko siya sa aking MP2.
Sabihin natin na tuloy-tuloy ako, ang ginamit ko na dividend rate mga kapeso ay 6.69%. Saan ko ba yan nakuha? Kinuha ko yung average rate noong 2019 hanggang 2023 mga kapeso. 5 years, 6.69 ang average rate niyan. Pero kung 7.05% kada taon, abay, bakit hindi? Mas okay yan sa akin, mas kikita ako. Pero kung mas mababa sa 6.69%, bababa syempre ang aking MP2 mga kapeso. Sabihin natin mga kapeso na 21 years based sa computation ko dito ang itatagal ng aking investment value. Yung 3,300 pesos ko ngayon, i-invest ko sa aking MP2. Gaano ba yan katagal? Yan 21 years na yan. Kung nag-umpisa ako ng 2023 mga kapeso, plus 21 years, ibig sabihin hanggang 2044. Safe ako sa aking investment value at dire-diretso ang paghuhulog ko sa aking MP2. Tingnan natin mga kapeso kung magkano ang kikitain sa aking MP2 by August 2044. Hanggang December 2044 mga kapeso, posible na kumita ako ng 1,833,000 pesos sa aking MP2. And at the same time, insured ako mga kapeso. Pero sabi nga natin, what if hindi naman talaga 21 years? Kasi nga, tumataas ang insurance or ang kalta sa'yo sa insurance allocation or bumabagsak ang stock market. Sabihin natin na 15 years lang ako pwedeng maghulog. Ibig sabihin, hanggang dito lang ako. Hanggang August 2038 lang kung 15 years mga kapeso. Palitan ko tong 21 ko ng 15 years. So hanggang 2038 lang ako pwedeng maghulog. Ang kikitain ko naman mga kapeso ay 1,008,000 pesos. Biruin nyo, may 1 million pesos na ako mga kapeso. Insured pa ako for 15 years. Ikaw mga kapeso, ano ang strategy mo? Ako kasi naging hybrid ako. Yung VUL, ititigil ko minsan, magde-declare ako ng premium holiday, and then i-invest ko muna sa MP2. Kapag kailangan ko na ulit dagdagan ng VUL ko, ititigil ko ang MP2, dagdag ulit sa VUL. Yung 3,300, ipapasa ko naman sa VUL on a monthly basis. Kapag okay na ulit ang VUL ko, balik ako sa MP2. Ikaw kapeso, ano ang strategy mo sa iyong insurance investment?